Okay, hello Leo, 'no? So mananalangin muna tayo para i-cleanse natin yung ating mga card. Welcome din sa mga cross-watcher po, 'no? Ayan, so simulan ko muna po ang paglilinis. Aking mga gabay at pinakamataas na pinagmulan ng katotohanan. Hihiling ko na linisin yung enerhiya ng mga barahang ito. Tanggalin ng anumang pagdududa, takot o naiiwang enerhiya mula sa nakaraang pagbasa. Hayaan ninyo na ang barahang ito ay maging malinaw. Naway ang mga mensahe matanggap ay pawang tumpak, matapat at napakagaling. Gabayan ninyo po ako sa gabayan niyo rin po ang aking mga spirit. Pagpalain mo kasi kaliwanagan na sa pagtanggap na aking in Jesus name. Ayan. Very light na po ang ating energy. So, alam niyo po napaka-interesting na gagawin natin ngayong spread, no? Ang tawag po sa spread na gagamitin natin para sa Leo, ang center stage spread, no? Bagay na bagay at akmang-akma yan sa personality mo, no? Ah, kumbaga, Leo, ito yung parang ikaw yung pinaka-spotlight dito, Leo, no? So, bilang natural na star ng zodiac, so, ang love life mo ay dapat laging merong fire at saka passions at excitement dapat, 'no? Pero paano mo ba ibabalik yung liwanag na 'yan sa taong mahal mo, 'no? So, gagamitin natin ang center stage romance spread para malaman, 'no, kung paano mo balansehin ang pagiging bida sa sarili mong kwento at ang pagbibigay din ng spotlight, 'no, sa iyong partner. So, titignan natin kung saan ka humihingi ng validations, kung ano yung nakikita sa'yo ng iba, at paano ka aabot sa isang romantic ending na bagay sa isang royalty, no? Nakagaya mo. So, hayaan mong balasahin ko muna ang ating mga card, no? And then we will get 5 cards para sa'yo. Actually, gagamit tayo ng tarot, and then ang Mystic Red Rose. Ito po siya, ayan, Mystic Red Rose, and then Romance Angel Guidance din, 'no? At saka siyempre ang gabay mo rin sa November, kung sana po napanood niyo na yung ano, 'no, yung ating reading, Ang Sikreto ng Nobyembre sa inyo, 'no? Napakaganda po niyan, actually connected sila rin sa inyong love life din kung napapansin ninyo ang reading, 'no? Ayan. And siyempre po, magpapasalamat po ako sa mga nag-subscribe at sa mga nagla-like, share, and comment po, 'no, maraming salamat. At sa nagdo-donate po, thank you so much. Sandali, bago ko makalimutan, wait lang po, ha. May nag-donate po, maraming salamat sa'yo, Lorna. Wait, check natin para hindi ako magkamali. Ayan, kay Lorna, 'no, Lorna Masarete, thank you so much sa iyong donation. Super thanks, 'no. Thank you so much. Malaki pong tulong 'yan sa Happy Angel reading na tiyan para keep going po tayo, 'no. Thank you so much and God bless you, 'no. Thank you so much. I appreciate that, 'no, and I'm so grateful. Thank you. Okay, so sisimulan na po natin, 'no. Ayan. At siyempre, maraming salamat din sa mga nanonood lagi maski hindi pa nag-subscribe. Salamat din po, 'no. Ayan. Okay, so let's go. Okay, so ano po ang ningning ni Leo? Paano po ipapakita ang sarili ni Leo sa love life? At yung titignan natin na kung nagsasaya ka ba o naghahanap ka ng atensyon. Ito yung parang current self-expressions mo, 'no? Ito yung sinasabing ang iyong ningning, Leo. Tignan natin ang ano po ang kanyang ningning. Hindi makita ang balasa ko, 'no? Malayo yung kamay ko, eh. Kasi ano, nasa tapat ako ng mic kasi, 'no, para mas at least maririnig yun ng maayos, ayan.
Ano po ang ningning ni Leo? Anong current self-expressions ni Leo? Ano po ang current expressions ni Leo? Sa Nobyembre, pagdating sa kanyang love life. Ayan. Kanyang romance. Tingnan po natin. Para po kay Leo. Ayan. Naku. So, nasa harap ko yung baraha, no? So, dumating ang baraha sa'yo ng Three of Cups in reverse. Aha, aha. May kaibigan, Leo. Kita mo ba? Ayan. Okay, so tignan natin ang validations na kailangan mo. Ano ang hanap at kailangan ni Leo, Spirit Guide? Anong klase ng atensyon, suporta o validations? High Priestess in reverse. Okay, tignan natin ang obstacle. Obstacle sa iyong romance. Tignan natin anong obstacle, ano ang humaharang sa drama, o ano ang ugali ng sitwasyon na pumipigil. Ayan. The Emperor. Okay. Ano po ang pinaka-role? Ano ang partner role? Ang nakikita nila kay Leo, ano po yung nakikita nila kay Leo? Anong papel ng kapartner niya, Spirit Guide? Ano po ang papel at ano pong nakikita ng partner niya kay Leo? Ayan. Tawa siya, no? And Age of Wands, kukunin na natin itong pinaka-overall ay ang Ace of Wands, no? So, let's get na po ang Mystic Oracle. Okay, Spirit Guide. Para po ito kay Leo. Kanyang romance, love life. Babae ka man o lalaki, nak, no? Walang problema. Okay, para po kay Leo. Key on the ring. Oh, ano to? Key on the ring. Na natin ang mensahe niya mamaya. May karmic relationship ka rin. Kunin natin yan, nak, no? Then, romance angel guidance. Kunin tayo ng romance angel. Malapit ako sa romance angel guidance. Kung mensahe para kay Leo. Ano po ang mensahe para kay Leo, Spirit? Pong mensahe para kay Leo, Spirit Guide? Ano pong mensahe para kay Leo? Past relationship talagang karmic relationship. Ang kunin natin. Ito lang kasi para baka umaba tayo, no? Past life relationship, you have known each other before, ang sabi rito, no? Kuha tayo ng guidance mo, nak, no? Kuha tayo ng mensahe kay Animal Spirit. Mensahe po. Kay Leo. Okay, para po kay Leo Spirit Guide. Mensahe po para kay Leo. Buffalo Spirit, nak. Ay, Spirit ka, no? Napakalalim ng mga card mo, no? Leo. Ang reading na ito yung tungkol sa siyempre yung tungkol sa pagbabago. Ito yung pagbabago ng iyong pananaw, no? Nandiyan yung High Priestess in reverse. At pag-iwan sa mga lumang drama din, no? Yan yung para makamit mo yung totoong kapangyarihan at abundance sa pag-ibig, no? Kasi andito ang Buffalo kung titignan mo. At i-detail natin, no? Ito yung
So, ito yung interpretasyon ng card mo, batay sa current self-expressions mo. Andito ang Three of Cups in reverse na, 'no? Eto, ang iyong naman pangalawa is ang validations na kailangan mo, which is the High Priestess in reverse. At ang obstacle sa romansa mo is the Emperor. Or specifically, baka Aries energy din, 'no? Andito ang partner role. Ito yung admirations. Ito yung nakikita nila sa'yo, 'no? Na strength in reverse. And then, ito ang pinaka-overall na sabihin natin ang pinaka-romantic outcome, ang final scene ay Ace of Wands, no? And then, siyempre, ang gitong mensahe na key on the ring, money options, and then andito ang karmic relationship. Ayan yung may resentment, triggers, perceptions, intensity, ayan yung let go, yung may mga turmoil at tsaka fleeting energy. And then ang advice din sa'yo ng Romance Angel is past life relationship, no? And then andito si Buffalo Spirit, baka sa November 10, something, baka may gift ka kay universe, or sabihin natin there's a lot of things will about to come sa'yo, Leo, sa November 10, no? Kung nakita natin dito, ang message kasi niya is the abundance universe will provide, no? Parang bibigyan ka daw ng abundance. It's either sa relationship or abundance sa financial o sa iyong karera. But this is a love reading, so it might be na parang gagawin niya abundant ang iyong relationship or ang iyong connections din, no? Ayan. So, kung baka kita mo rito, nak, ito ang Three of Cups in reverse, no? So, ito yung current self-expressions mo. When it comes sa iyong ningning, kumbaga kung ano yung anong ningning mo ngayon, no? Ang iyong self-expressions, ang iyong kasalukuyang self-expressions dito sa pag-ibig ay yung sabihin natin ay may bahid na emotional na pag-iisa, or let's say loneliness or social isolations, no? So halimbawa, ah, ano ba magandang ihalimbawa natin sa Three of Cups in reverse na base sa iyong ningning o sa kasalukuyan mong expressions, no? Okay, imbis na makipag-celebrate ka, nagiging ano, parang nagiging exclusive ka masyado, o di kaya ay sabihin natin may third party issue o hindi pagkakaunawaan sa mga kaibigan din na naapektuhan ang iyong love life. So, ayan yung ningning mo na ngayon yung medyo dim dahil sa social drama o emotional fatigue. Meron din sigurong nakikita natin na some of your friends din siguro na nakikihalubilo sa iyong relationship. Kumbaga dinidiktahan ka, parang gano'n sa the current situations, 'no? So, Leo, parang nakikita din natin merong isang tao na parang sabihin natin, umeentra sa iyong love life, 'no? Na medyo na isang kaibigan sa iyong ka-partner, 'no? Or we could also say here na may third party issue kang, sitwasyon din, 'no? And then, so kung makikita mo rito, 'no, meron ka ring High Priestess na naka-reverse, 'no? So ang High Priestess na naka-reverse, ito yung validations na hinahanap mo na sabihin natin sa panlabas, kumbaga hindi sa panloob, 'no? Halimbawa is naghahanap ka ng pagsiguro, reassurance dito mula sa partner mo tungkol sa feeling niya. Pero ang totoo, kailangan mo magtiwala sa sarili mo rito, 'no, sa intuitions mo at kalmahan ang pagdududa mo na. Kasi nagpapahintulot ka sa confusions or sabihin natin secretive behavior sa iyong relasyon, 'no? Dahil hindi ka sigurado sa sarili mo na, 'no? So, mamaya bibigyan natin ng guidance 'yan, 'no? So, 'yan ang High Priestess in reverse mo, 'no? Ito rin is naka-reverse, sige harap na natin sa'yo, 'no? 'Yan. And then itong Emperor in eto naka-upright naman ang Emperor mo na, ayan. So, ang Emperor dito, na ito yung humaharang
ito nga siguro baka isang kaibigan mo na isang Aries na humaharang sa iyong love life, o kung sino mang Aries 'yan or sabihin natin very strong power. It could be ang ito yung parang sa sitwasyon naman parang sabihin natin ito yung humaharang sa genuine romance mo. It could be also ang genuine romance mo ay sobrang pagkakontrol mo or sabihin din natin ang ugali mo medyo may dominante at medyo sabihin natin at ito rin yung parang maging rigid ka dapat din dito sa emperor 'no? Halimbawa ikaw lang yung gustong masunod, ikaw lang ng ikaw na lang, 'no, Leo. Ayaw mong bigyan ng chance yung persons mo, 'no? Ito yung pati yung magdedesisyon sa lahat ng bagay gusto mo ikaw lang, Leo. Kasi ang Leo ay kailangan maging flexible 'no, at siyempre payagan payagan mo rin ang partner na maging leader din minsan sa relationship ninyo, 'no? Ang pagiging masyadong authoritative kasi ang pader sa pagitan mo at ang tunay na connections ninyong dalawa, 'no? So, make sure be fair, balanse, dapat give and take energy daw, 'no? 'Yan ang emperor mo. And then ang strength in reverse mo. So, when the strength is reversed dito nak, ito yung pinaka sabihin natin ang nakikita o kailangan ng partner mo, 'no? Kumbaga ito yung nakikita o kailangan ng partner mo sa'yo ay siyempre magpakumbaba at pag-iwas sa pagka-arogante, 'no? Ito yung strength in reverse. Halimbawa 'no, maaring nakikita ka nila bilang sobrang matigas o kulang sa malambing na pag-ano 'no, paghawak sa mga emotion mo, 'no? Gusto nila makita ang iyong tunay na inner strength actually, pero sa ngayon ang nakikita nila ay sabihin natin struggle or sabihin natin struggle to control or sabihin natin nakikita nila yung pagiging makontrol mo, 'no, parang gano'n. So, pati rin sa mga sitwasyon din, yung pagkontrol mo sa sitwasyon, 'no? Sa halip na self-control mo sa sarili dapat, 'no? Ayan, parang sometimes you're getting to an extreme na raw, 'no, Leo? Ayan. And then meron tayo dito ang Ace of Wands, pero napakaganda ng Ace of Wands mo rito na naka-upright na ang posibleng maging happy ending mo ay isang bagong simula rin actually. Ito yung puno ng fashions, creativity at inspirations, 'no? Ito yung isang fresh start mo, Leo, na puwedeng maging bagong yugto sa relasyon mo, 'no, or sa pakikitungo sa isang relasyon o sa makikilala mo. Puwede rin po ito sa ano 'no, sa mga single, ito yung maaring mangyari sa November kung may makilala man kayo sa current connections ninyo 'no, Leo. Hindi lang po ito sa may current relationship 'no, pag-o-overall po ng love life ninyo 'to 'no. So, ang makikita mo rito 'no, so balik na tayo dito sa Ace of Wands mo nak, nasa happy ending ka naman actually itong November mo. May bago kang simula rito at nakikita natin na puno ka naman ng passions and creativity at inspirations. Ito yung parang ngang new beginning mo na puwedeng maging bagong yugto sa relationship ninyo 'no, o isa sabihin nating exciting na bagong love interest din na may darating or sabihin natin, ang focus ay sa pagkuha ng initiative mo 'no, sa mga bagay na exciting at positive energy 'no, which is beautiful. Ayan, so kung makikita mo rin dito 'no, ito yung gabay ng oracle sa'yo, ito yung mystic. Actually, ang mga card nito yung nagpapalinaw kung paano mo maaabot ang Ace of Wands dito 'no, sa love outcome mo. 'No, dahil sa new beginning at ang abundance ng Buffalo Spirit nak dito, 'no? So, nakikita mo, ang relasyon mo ngayon ay ang bagong connection na darating. Kumbaga nakikita natin ay merong karmic relationship na, 'no? Mamaya na ito pala. May karmic relationship, 'no? So, kung makikita mo, may matagal ng lessons na kailangan mong matutunan dito, 'no? Dahil andito ang key on the ring. Kumbaga ito yung solusyon o susi sa paglaya mo
sa paulit-ulit na pattern kung napapansin mo pare-parehas ang pattern ng patang ng ano mo, ng love life mo. Hindi kayo nagkakaroon ng matagalan, sometimes na, nagkakahiwalay din kaagad because something to do na kailangan i-let go, 'no? Or sabihin din natin na ito ang key on the ring, ang susi, ang solusyon sa paglaya mo sa paulit-ulit na pattern dito sa karmic relationship, 'no? Kumbaga ito rin yung paulit-ulit na pattern din na parang controlling behavior mo na o validation seeking nga, 'no, nakikita natin. Ito yung nasa kamay mo na, 'no? 'Yan yung pinakasusi. Dahil ikaw at ikaw lang din ang makakagamot sa energy na 'yan, 'no? At kagaya ng strength in reverse, 'no? Or pagiging dominante, 'no? And then kung makikita mo rito, nasa kamay mo na ang susi. Tignan mo yung ano, ay hindi niyo pala nakikita, 'no? Ayan, nasa kamay niyo na ang susi. Ayan na, oh, 'no? Nasa kamay mo na ang susi. So, ito yung kailangan mo lang gamitin itong susi na ito para mag-commit ka sa pagbabago, 'no? Para maganda ang iyong takbo ng iyong love life, 'no? Ayan, and then kung nakikita mo na andito ang past life relationship sabi, you have known each other before. So, talagang past life karmic relationship nga at matagal mo na kayong parang tingin mo is may sense of familiarity na kayong dalawa, 'no? Kaya din siguro ikaw sometimes na parang is okay lang na sa tingin mo na gano'n na maging konting arrogant ka sa kanya kasi parang kilala ka na niya, 'no, parang gano'n. Because the two of you has been in a past life relationship, 'no? So, ito yung direktang nagpapatunay na ang taong ito ay very malalim na connections na nakikita natin sa nakaraan mo, 'no? Kumbaga kaya mo ng maramdaman din ang malaking drama actually. Dahil may Three of Cups in reverse ka rito nak at control issue, 'no? So, ang emperor mo dito, hindi ito yung ordinaryong relasyon. Ito yung destined na magtuturo sa'yo din ng isang mahalagang aral. Nakukuha mo ba nak? 'No? So, ayan. And then kung makikita mo rito nak, harap na natin since tapos natin 'yan. Ang Buffalo Spirit. Ito ang Buffalo Spirit, kumbaga ito yung abundance universe will provide ang message dito, 'no? Ang animal spirit, the abundance universe will provide, ito yung mensahe na ito yung pinakamalaking reassurance sa'yo na huwag kang mag-alala tungkol sa validations, 'no? Wag mong alalahanin yung mga validations na 'yan o sabihin natin o ang mga control. Kapag pinakawalan mo ang mga obstacle na 'yan na kagaya ng Emperor dito at ng Strength dito in reverse, 'no, yung dalawa, ang universo na ang magbibigay din sa'yo ng lahat ng abundance at true fulfillment na kailangan mo sa love life mo. Nakukuha mo? So, ibig sabihin, bitawan ang control ng emperor, 'no? Kumbaga palambutin mo yung loob mo, 'no? Palambutin mo ang loob mo at magtiwala ka rin kasi andiyan yung High Priestess in reverse mo, oh. Kailangan mo magtiwala sa iyong intuition at gut feeling. At ang Ace of Wands mo rito makakamtan mo 'yan sigurado. Ito na yung new passionate at ito na yung sabihin nating new beginning, 'no? Ang Ace of Wands mo ay magpapakita dahil ibibigay ito ng abundance mismo sa'yo, ng universo mismo sa'yo. Magbibigay mismo ito ng abundance ng universe na gusto mong mangyari sa iyong pag-ibig, 'no, or sa takbo ng relationship mo. So, kailangan mo mag-release actually ng control at mga pride na humahadlang din sa iyong karmic relationship nak, 'no? Kung mag kung susu kung i-scan natin maigi 'tong basa mo, 'no, itong spread mo rito, kumbaga itong kailangan na na take it out, let go, 'no? Ah, kumbaga i-heal mo na or let's say itong pag-let go of fleeting na energy ng karmic ng ano 'no, ng past relationship mo, 'no? So, mag-release ka ng control at pride na humahadlang sa iyong karmic healing nak, 'no?
Sa oras na magpakita ka ng genuine inner strength mo, kailangan i-upright mo itong strength mo, no? At magtiwala sa iyong intuitions, no? I-upright mo rin tong high priestess mo, nak, no? Okay. So, kumbaga, yan lang ang gawin mo. Makakamtan mo tong Ace of Wands na to, nak. No? Hirap ko sa iyo, yan. Ace of Wands na yan, na upright. So, andito rin ang nakikita nating paniniwala sa high priestess. Ibig sabihin yung gut feeling mo. Kasi diyan mo matatanggap ang new beginning ng ipinangako sa iyo ng universo, no? Ng Ace of Wands at ng Buffalo Spirit, no? Magtutulong-tulong para makuha ang magandang sitwasyon mo sa iyong relationship or sa iyong love life. At yan, so far ang nakikita natin, maganda naman, maayos naman, no? Baka ito nga yung sabihin natin na ang tao na nakikita natin dito isang Aries energy. Baka yan yung nangingialam na friends mo rin na baka inahayaan mong diktahan ka or baka masyado ka naniniwala din sa friends mo, no? So ayan, make sure na maging balanse kayo, give and take kayo dapat ng iyong persons, no? And trust your gut feeling. Ayan, para makamtan mo ang Ace of Wands mo rito, no? At make sure na do not go into extreme, wag masosobra, no? Lahat ng sobra is hindi maganda. So alam mo ba kung paano mo magiging upright to mga to, naka-reverse sa'yo? Kagaya ng Three of Cups in reverse, High Priestess in reverse mo. Then itong Strength in reverse mo na. Ito nasa kamay mo na ang susi, oh. Kitang-kita, no? Nasa kamay mo na ang susi para ma-accept itong Ace of Wands at ang abundance na bibigay din sa'yo ng Buffalo Spirit ng universe. No? Yes, this is a past life relationship. So, you have known each other before. So, pero wag kang maging kampante, hindi po kilala mo na siya noon pa. Parang ito yung sense of familiarity ninyong dalawa. No? Kumbaga, yan na rin siguro ang problema niyo dati. No? Yan na rin siguro ang problema ninyo dati. Either one of you is medyo dominante or ito rin siguro ang reasons kung bakit paulit-ulit. No? O ngayon dapat na natin daw putulin. Nasa kamay mo na ang susi kung paano gawin yan, no? Ayan. So, ayan. I hope nag-enjoy ka, Leo, sa ating basa, no? Ito ang iyong Nobyembre Love Life Reading. Thank you so much uli. Ayan, Lorna, thank you so much sa iyong donations, no? And marami pong salamat sa nag-subscribe at sa nanonood at sa aking mga subscriber. Marami pong salamat sa inyo at sa inyo, Leo, at mga cross-watcher. Thank you so much. And always remember, no? Laban lang. Everything's gonna be fine, no? Everything is binigay sa hindi magbibigay ang Diyos ng problema ng hindi nyo magkaya. Okay? So, and everything happens for its reasons. Do not take negative ang mga nakikita nating tingin yung problema. Pagayan yung pinaka-weapon ninyo. Laban ninyo ang journey ninyo. Tama ba? Okay, thank you sa'yo and God bless you na. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things